Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Oras po natin, 4:58 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, Friday na naman po, end of the week, at syempre po marami sa atin ang merong mga plano for this day. Well, kung ano man yan, dapat po ay laging handa o dapat handa din ang pangangatawan natin. Ganun din syempre ang ating isipan. At mga kababayan, alam niyo po ba na nitong nakaraang araw lamang ay merong isang makasaysayang event na nangyari. Kaya naman tutok po muna dito sa Panahon TV para malaman natin kung ano nga ba itong event na ito. Sa mga online, sabay din kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Bago po muna tayo magsimula, alamin muna natin kung anong oras nga ba sisikat ang araw. Ang sunrise po natin, iyan ay mamayang 5:56 ng umaga at ang sunset naman po natin, 5:24 ng hapon. Samantala, ang moonrise po natin, yan po ay mamayang 10:57 ng gabi at ang moonset naman po natin, 11:45 ng umaga at yan po ay merong illumination na 65%. At para naman po sa ating face of the moon, last quarter moon ang inaasahang mapapansin sa kalangitan. Ito po ang bahagi ng buwan kung saan half part lamang nito ang visible o illuminated dahil ito po ay nasa anggulo na 90 degree mula sa araw at mundo. Tinatawag din ito bilang third quarter moon o di kaya half moon. At isang hindi malilimutang tagumpay ang panibagong tumatak sa kasaysayan ng astronomiya. Matagumpay nga pong lumapag sa isang moving comet ang mechanical space traveler Philae lander sa layong humigit kumulang 310 million miles mula sa mundo. Pinangunahan ng European Space Agency ang Rosetta mission. Ang misyon para sagutin ang pinakamalaking katanungan kung papaano nga ba nabuo ang solar system. Isa itong makina na halos kasing laki ng isang domestic washing machine na siyang magiging mata ng mga eksperto at scientists sa naturang comet. Ito po ay para lubusang mapag-aralan ang properties ng isang comet na pinaniniwalaang taglay ang mga organic compounds na maaaring makatulong sa kanilang pananaliksik. Sakay ng Rosetta, lumipad ito mula sa ating mundo 10 taon na ang nakalilipas at umabot naman sa 25 years ang planning stage bago na isagawa ang misyon. At nito nga lamang nakaraang araw, humiwalay ang Philae lander mula sa Mothership Rosetta at matapos nga po ang 7 oras ay lumapag na ito sa surface ng comet na pinangalanang 67P. Sinasabi na ang Comet 67P ay nasa 4 billion years old na at may bigat na 10 billion tons. Mula sa mga larawan, nakita na parang hugis rubber duck ang Comet 67P. Bukod po sa paglapag nito, itinuturing na ring tagumpay ang isang dekadang paglalakbay ng Rosetta na siyang kumukuha sa mga larawan sa mga nadaanan nito gaya ng Earth, Mars at 2 asteroids. Patuloy po nating subaybayan ang update mula sa Philae lander na nasa ibabaw mismo ng isang kometa dito lamang sa Panahon TV. At narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namria. Ang high tide po natin mamaya kanina po yung 1:48 ng umaga at yan po yung merong 0.86 meters na level ng tubig habang ang low tide po natin 10:31 ng umaga at yan po yung merong negative 0.01 meters na level ng tubig. At advisory po muna tayo mula sa Pag-asa. Makakaranas po ng mga light to moderate rains ang Eastern Samar. Ito po ay posibleng magtagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya po sa mga kababayan natin dyan sa may Eastern Samar, patuloy po tayo mag-monitor sa kondisyon ng panahon. Samantala, announcement na muna tayo. Kahapon ay nagsimula na po ang National Conference na ginanap sa Cebu. Inaasahan na magpapatuloy ang usapin kaugnay sa disaster risk reduction ngayong araw. Kaya naman sa mga dadalo sa naturang conference, narito po ang aasahang lagay ng panahon sa Cebu sa mga susunod na oras. Para po sa inyong areas, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang temperatura nyo po nasa pagitan naman yan ng 24 to 31 degrees Celsius. Isang commemorative run naman po ang idadaos bukas, November 15, na magsisimula sa Quirino Grandstand sa pangunguna ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Iaalay ang nasabing paktakpo para sa biktima ng survivor ng Bagyong Yolanda.
Kaya naman po sa mga kababayan natin na lalahok sa commemorative run bukas, narito po ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Asahan din po natin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na sa hapon o kaya naman po ay sa gabi. Ang temperatura po natin maglalaro naman yan sa agwat ng 21 to 31 degrees Celsius. Simula pa lamang yan, magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala.